much you know the Lord and how much God knows you. Naalala ko na nasa pulyat pa tayo, isang 7 years old na bata. After the service, ayaw na niya nung sumama umuwi sa mga magulang niya. Sabi niya, Ma, Dad, sama ako kina Pastor. Kakain kami sa Mr. Frosty, sabi niya gano'n, sama po ako. Eh, sinama namin yung bata. Along the way po, going to Mr. Frosty, sabi niya, Pastor, sabi niya, China. Sabi ko, alam niyo po mga bata, mga kaedad ko lang yung China eh. Konti lang po yung tanda ko kanila. Lahat ko ng mga bata dito, tawag niya sa akin, China. China, sabi niya, alam niyo mo ba, na naghinip ako gabi? Nag-pray po ako, pero hindi ko alam kung panaginip yun o nakatulog ako. Kasi po nakaluhod ako, sabi niya. At pray po ako ng pray. Iyak po ako ng iyak. Tapos, bigla akong kinuha ni Lord. Dinala po niya ako sa langit. Pinakilala po niya sa akin yung 12 apostles. Sabi niya gano'n. At sabi niya po kay Jesus, Jesus, pwede po ba kayong invite sa church namin? Sabi niya, sama ko tayo church. Sabi niya gano'n. Sabi niya, Jesus, kilala mo ba mga pastor namin? Sabi ka kay Jesus. Oo, sabi daw ni Jesus. Si Edgar at Karina. Alam niyo po, nung sinabi niya si Edgar at Karina, nagmamaneho po si Pastor, ako'y nakukulit sa harapan. Umiyak po kami mag-asawa. Iyak kami ng iyak. You know, just the mere fact that the Lord will mention your name. That the Lord will say, I know them. And then He mentioned our name. That is something to us. At kami po'y umiyak ng umiyak. Sabi ko, Matali, kaya ice cream kita. I was so much blessed with that. You know, there is such rejoicing and assurance and confidence if you know that God knows you. Hello? Hello? Pero hindi ko yan ang sermon ko sa umagang ito. By God's grace and mercy, kaya ako sinabi ko, I'm praying that all of us here will be delivered from that defective heart. Amen? And from this day on, it will be a heart that will aspire for the glory of God. If we will aspire for God's glory, then we must be willing to embrace the cross. Amen. Okay, this morning po, I want to speak of the topic, the making of a man of God. Who are the men and women of God here? Can you raise your hand? Right up. Meron bang babalik pa lahat ang nag-pray? Who are the men and women of God? Can you raise your hand? High up. Okay, praise the Lord. Well, ako, I've been praying. Tinanggap namin ang Panginoon way back in 1978. And the same year, we went into full-time ministry. Wala po akong hinangan that God will make my husband and me, or me and my husband, men and women of God. Palagi ko dinadalangin si Pastor, I'm backing him up with prayers. Lord, make him a man after your heart. So this morning, we will talk about the making of a man of God. Nais ko pong ikwento sa inyo ang tatlong tao na ginamit sa dakilang paraan ng ating Panginoon Yesu Cristo. Sa paggamit niya sa mga tao ito, ginamit ng Panginoon ang kabiguan sa bawat isa upang maabot nila ang pinapaabot ng Panginoon sa kanilang buhay. Do you agree with that? Amen. We hear so much talk about how to be successful. It is time the body of Christ learns to recognize the scriptural pattern God uses to produce His chosen servants. And the hard truth is this: God uses pain, torment, sorrow, failure, and failure have produced the men and women of God who have stirred up the generations upon generations upon generations. Consider Job, si Job, a man who failed in his
idolin sa ating mga sarili. Nakakahiya mo po pag tingin natin sa salamin. Talagang Karina. Ay pala po, tibo, ang ganda. Ang gwapo mo, ang ganda mo. Talagang bilib ako sa'yo. Marunong ka. You know what? Every time a person, let's say, praises me, sabihin ko, I will just bow down my head and say, good God, get me away from me. It's all because of your mercy and grace. After reading the book of Job, you'll wonder how God could have and had such high regard for a man who was so proud of his own goodness. Yet God knew what he was doing when he allowed Satan to prove and test Job for a season. Consider also David, the man who failed in his morals. Ano pong nagawa ni David? Siya po ay nakapatay ng tao at siya ay nangalunya. Can you imagine such a steadfast man of valor falling into such blatant sin? David, known as a man after God's own heart. Kung babasahin niyo po ang Psalms and Proverbs ay ang Psalms po na kanyang sinulat, you will feel as you read that book kung gaano kalapit ang puso ni David sa ating Panginoong Jesucristo. How could David have fallen so low as to indulge in adultery and then commit murder to cover it up? Can you comprehend that? Even after all this, David was still called a man after God's own heart. Ang hindi po napagtagumpayan ni David ay ang kanyang mga pagnasa. Ang kasalanan ni David ay nagpasimula sa mata. Sabi ko nga po, nasa stage ako sa conference, sabi ko, you better watch those eyes. We should have filter sa ating mga mata. Kagabi po sa concert, nandun si Dieter Ocampo. Yung mga kasama kong babae, kumikilig. Sabi ko po kay Pastor Mars, pwede ko iumo mo kami sa tabi ni Dieter. Joke, sabi ko. Sabi nga po ng anak ko si Ana nung, Mami, sabi niya, national anthem, sabi niya, hindi ako nakaharap sa diretso. Nakaharap ako gano'n. Well, sabi ko nga, Lord, put filter, di ba, on our eyes. Kaya may filter ang mga mata ni Ana, di ba? Amen? Also, sa aming mga puso. Amen? Lalo na po, minsan nalagay po ang kakaibahan ng lalaki sa babae ay yung ang mga babae, they are too emotional. Okay? Mga lalaki naman, visual. Visual ng mga lalaki. Hindi say amen, boy? So, visual po ang mga lalaki. Kaya, yan po ang kahinaan nila. Mga babae po sa emotion eh. So, mga lalaki po, visual yan. So, we have to ask God, moment by moment, to filter our eyes. Madalas po, pray ko sa Panginoon, Lord God, when I am about to sin. Alam niyo po yung temptation pag dumating sa atin, hanggang hindi po natin binuksan ang ating buong pagkatao sa tukso, hindi tayo mahuhulog doon eh. Pero kapag malapit ka nang mahulog sa tukso, yung po manalangin sa Panginoon, when I am about to sin, remind me, tell me, and cause me to see your hand, cause me to hear your voice, so that I won't displease you. I will not displease you, and I will not fail you, Lord. Amen? So, alam niyo po, bantayin po natin ang ating mga mata, ang ating mga puso. Also consider Peter, the man who failed in his mission. He had an intimate, malapit na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. At siya nagkaroon ng personal na panawagan sa kanyang buhay. Ang
Jesus, the Son of God, ang ating Panginoon Yesu Cristo, who was touched by all these men's infirmities and testings, and who is touched by ours as well. What are the processes used in the making of a man and woman of God? What forces and pressures does God use to produce righteousness in those who love Him? What deep, hard, cold battles must a person face who wants the touch of God? Are you here this morning because you want the touch of God? Kaya ba nandito sa mga ito dahil nais nyo ang paghipo ng Diyos sa inyong buhay? Amen? Well, if you really want to know the answer, first be warned. Don't pray. Do not pray. Jesus, put your hand on me and use me. Unless you are willing to face the trials that must come, the testing that must come. For instance, when you read the biography of a missionary who has been used mightily by God, don't expect to find a story of constant romance, adventure, beauty, love, honesty, happiness, and victory. Not at all. I remember a man that God has used in China, Hudson Taylor. He has paid a great price for that nation, China. Ano po ngayon ang nangyayari sa China? China is the powerful nation around the world. But not only that, in China, ang dami pong underground church, millions are coming to Christ. There is a revival happening in China because of one missionary that has paid a great price in China. At magalas po, along the journey, you will find the deceptive character of Jacob jumping out at you from the pages of your autobiography. At other times, you read of heartache and discouragement of people who often cry out, "I'm so inconsistent, so inclined to sin. How can God ever use me para akong pumapansa? Bahagyan man lang, nagtatampo ako. Bahagyan ganito lang, nakalikot na ako. Bahagyan ganito lang ako'y nagagalit na. Paano ba ako gagalit ito? Ang dami kong kapalpakan." You find stories not of adventures, but of tears and sorrow, of people who cry themselves to sleep. The pages of such books are filled with tears, fear, suffering, and faith. Now, if you desire to become a man and woman of God, I must ask you, have you spent your time on your knees, beseeching God that Christ be formed in you? Have you longed in your soul to become a real follower of God who walks in the Spirit? Ito ba yung panalangin natin? Have we cried out to God, "Lord, help us to live and walk in the Spirit"? Of course, this is our prayer. Because we love the Lord. We do not want to fail. We want God to use us. Isn't it? Di po ba? If you have not been obsessed with your desire to be a man or woman of God, then you have missed the mark entirely. Because your heart and your lips should cry out, "Jesus, make me into your own image. Let me become your bond slave." We can only become a bond slave of Christ if we are one and in union with Him. Tayo mapag-isa sa amin. Sa umaga po ito, there are 3 trials that every true man and woman of God eventually will confront. Kaya huwag po kayo magtaka. Meron po kasi akong nakashare na isang pastor, habang po kami naglalakad back and forth ito. Kami po ay nag-uusap. Sabi niya, pagbuhat ko, nung ginasa kong magpakalapit na malapit sa Panginoon Yesu Cristo, Pastora, bakit walang upay ang mga pagsubok na dumarating sa akin?
ikaw naman, sabi ko, kaya keep us up. Sabi ko gano'n, para sana ako magbubuhos ng lahat ng sama ng loob na nasa puso ko, sabi ko mga nararanasan ko. Inunahan mo ako. Alam niyo po, hindi na po ako nakahilit eh. Siya na po nagsalita ng nagsalita. Sabi ko, yun lang. Welcome to the club. Pareho na tayo. Walang required na pagsubok if you want to be used by God. So, ang mga bagay po ito, number one, is a cup of pain. Sabihin niyo nga, a cup of pain. Sabihin niyo nga, a cup of pain. Again? Okay. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Hindi? A cup of pain. To be a man or woman of God, you must at some point be served a cup of pain. Ano po sinabi ni Jesus sa Matthew 26:39? Sinabi po niya, Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Jesus had spent his whole ministry fulfilling the will of the Father. For 3 years, his life and mission had headed towards the cup of pain, the cross of Calvary. Yet you can hear the fathers of his words when he turns to his disciples and says, could you not watch, sabi niya, with me 1 hour, sabi niya, di ba, in verse 14, sinabi niya yun. Anong ginawa mo ng mga disciples? Natulog sila. And that night, while he was praying, he bore the cup of pain hanggang po siya ay tinawitan ng dugo. Alam niyo po, sa paglilingkod sa Panginoon, sabi ko nga in Chicago, you will never understand a pastor unless you become a pastor. Kumita po, mga pastor, sa ibang churches doon, tatawagan nila ako sa telepono. Yung ilan po, hindi pastor, manggagawa lang. Kung ano po pinagsasabi sa akin sa telepono, eh siguro, sabi na eh, baka dapat siguro ganito yung gawin nyo. Eh siguro, sabi na naman, pinabayaan yung mga tama ng mga yan. Pero po, nakakakulong nila. Sabi ko gano'n, after ko kung kinausap ang tao, sabi ko, Father, I pray, in the name of Jesus, please make this person a pastor. A genuine pastor. I pray in Jesus' name, lead him from glory to glory, O God. Lead him from glory to glory. Alam niyo po, leading from glory to glory is leading you from pain to pain. Because you will not have gain without pain. Diba? Brother Eric and Jim, no gain, no pain. No pain, no gain. Di ba? So I pray for that person. That we will lead him from glory to glory. You know, nung bago ko kami Kristiyano, ang nakapuso namin mag-asawa para magawa ang akala namin we can conquer the whole world for Christ. Kaya, alam niyo po, yung puso namin blusok eh. Kaya namin may kapangang blusok. Kahit saan pupunta kami, walang direksyon. Pero dito, doon, kung sino inaabot namin mga kaluluwa. We thought, yun na. But little did we know, it is far more than that. Sabi nga ng Panginoon sa akin, while I was praying in that little room in Chicago, sabi niya sa akin, remember, Kalina, sabi niya, remember this thing, knowledge without experience. Knowledge without experience. Revelation. Humility. Brokenness. Knowledge without that
natin. Because when you come to know Christ, not only here, okay, ito yung sinasabi niya sa akin eh. Not only here, coming to know Christ only here, sabi niya. It will not bear much fruit sa iyong buhay. Or coming to know Christ through your skills and talents, it will not bear much fruit. Kasi ang lahat ng yan ay galing sa tao at hindi galing sa Diyos. What is born of God? Ano yung galing sa Diyos? Yung pinaranas ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ang kaalaman natin sa Kanya, at ito'y unti-unti, araw-araw, sa mga seasons na pinapahintulot niya sa ating buhay, sa mga kapanahunan na pinapahintulot niya sa ating buhay, ating nararanasan ito, at sa pamagitan nito, nabibiyak ang ating puso, kahit na nananatiling lumalakad na may pagpapakumbaba sa ating mga puso. At sa pamagitan noon, dahil nagkakaroon ng kapahayagan kung sino siya, kung ano siya, dahil nagiging bahagi niya sa pamagitan ng mga karanasan na ito na pinapahintulot niya sa ating mga buhay. So knowledge, skills, and talent are not enough. It's always a matter of the heart. Ang puso ng tao. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, sabi ko, minsan sabi ko, ayoko na lang marunong na tao na hindi natutupod pa ang baba. I'd rather have the dumbest person here on earth but has a heart after God. Because you can never know what God can do out of that dumb person whose heart is after God. Hello? It's always a matter of God. That's why, palagi yung cup of tea. Kapag po tayo nakaranas ng mga ganito, kapag po tayo magtaka. Alam niyo po, nung minsan pinukwento ko sa aking mga pastor, ang kalagayan namin yung pastor sa Amerika. Kami pinakatira sa church. Sa church, wala akong shower doon. Pero may banyo. Para makapag-shower kami, nag-member kami sa gym. Para naman makapunta ka sa gym, dahil ang pagitan ng church at saka gym ay malaking highway, kailangan ka pa sasakay ng kotse. Then you have to pass that and then go to the gym. Every day dito. Every day. Wala po kaming sink o lababong malaki. Ganito lang po. Or hindi po ako nagbibiro. Kaliit yung lababong. So every time you use it, it's flat ng tubig ang laki. Nung minsan po napanood kami ni Pastora Vicky at ni Sister William dahil bigla silang tumawag sa Skype. Nasa gitna po kami. Ako po ay nagsishampoo sa malaking drum na gano'n ako. But you know what? We are enjoying my life. As well, gusto kong alisin yung konsepto sa isip ng mga Pilipino kapag ikaw ay nasa Amerika, sarap buhay ka. At yung konsepto na pag ikaw ay nasa Amerika, marami kang gatong na makukuha. Kung yun ang purpose mo, narinig mo yun ang purpose namin. Ang purpose namin ay magawa ang kalooban ni Lord habang kami ay naroon. Ang magawa ang kalooban ni Lord. At unti-unti po nakikita ko kung ang kalooban ni Lord. But it's not an easy task. Madalas po, pumapasok sa puso ko, kailan kaya kami makakapamuhay na normal? Walay-walay. Mga anak ko, nandito yung isang anak ko, nandito sa isang state na malayo. Kami mag-asawa, minsan mag-asawa kami, minsan kailangan mag-stay dito ng matagal, siya matagal doon. Hindi po normal na buhay mo. Ang
normal na buhay, yung aalis ka umaga, magtrabaho ka, then uuwi ka, kompleto kayo. Uuwi ka ng gabi, kompleto kayo. Ano kaya yung maghapon mag-isa ka lang? Wala kang kausap. Makakakita ka lang ng tao makakausap mo pag Friday night at saka Sunday service. Ganun po ang buhay ko, Pastor Turon. Pag alam niyo po, pagdating ko doon, I was blessed. Ako yung naiinip eh. Sa nakita ko po sa kanya, pagising niya sa umaga, habang ako yung naghahanda ng almusal, he will worship God sa keyboard. Non-stop worshiping the Lord. After namin nag-almusal, at nag-devotion, tapos nag-almusal, he will start speaking in tongues and praying sa worship area. Siyempre po, nakatira kami sa church, di ba? Hello? Lalabas lang siya dyan sa kwarto namin, worship area na eh. Magtatangos na siya noon. Pero kami kailangan dinilhin, lalabas kami. Kung mag-lunch kami sa Subway, okay, ganyan po yung tutlaw, ano? Hahatiin namin yun. Kasi $5 po yun. Hahatiin po namin yun for our lunch. And then we go back. And then we will start studying again, and pray again, and worship again. Pero alam niyo po, unti-unti, may dinumuksan ang Panginoon. Tapos pagdating po ng gabi, we will pray again, and he will worship again, hanggang 3 o'clock in the morning. He will be worshiping God. Sabi ko pa sa Panginoon, talagang tao ko yung tinalagaan ang buhay niya sa iyo. Pero it's not easy po. But after that, may binuksan ang Panginoon, may tumawag sa amin. Kuya, tagal ka na natin hindi nakikita. So nagpunta po kami doon, nag-follow up. Sila po ay, ang dami kong nila, ilang tribo po to. Dugtong-dugtong. And we started sharing with them. Maya-maya po, may pinuntahan na naman kami. Nag-open door, isang doktora. Takbo na naman po kami doon. Maya-maya po, isang pamilya na naman. Takbo na naman po kami doon. And then later on, paalis na ako. Nagbukas po ang maraming mga Bible study. Pero alam niyo po, yung pagbayad ng presyo. Hello? Ayaw po ba isip pa? Amen. Do you still want to be a man and a woman of God? Amen. Of course, amen. So, alam niyo, you have to rejoice. In-enjoy po namin ang kalagayan na yun. Wala po kaming stove kasi bawal dahil nakati kami sa church. May microwave lang, pero may rice cooker kami. Amen. Nakakapagluto po ako sa rice cooker. Hindi ka kanin. But God is gracious enough to sustain us with His grace day by day. At sabi ko minsan, sabi ko, Lord God Almighty, seated upon your throne, exalted in the highest, sabi ko sa kanya, I appreciate you, Lord, and I thank you sa mga pagsubok na aming dinaanan namin sa nakaraan at dadaanan pa namin sa hinaharap. Because they are your ways of
Sige, isang na to. A cup of gain. And then a night of confusion. Kayo po ba'y nakaranas na ng night of confusion? Yung ba, hindi mo na alam kung gawin mo? Ikaw ay iyak na lang, iyak sa Panginoon? Sa sobrang bigla ng dinadaan na? Para bagang ikaw ay nasa gitna ng impyerno? Rejoice. Because you are on the process of being a man and a woman of God. A night of confusion. Sabi nga sa Matthew 26:38, my soul is exceedingly sorrowful, even unto death. Ano talaga? Wala ka lang. Kahit nakaharap, kalituhan. Bakit kaya? Ginawa ko naman ito. Ginawa ko ang dapat kong gawin na tama. Pero bakit kaya ganito ba? Ang nangyayari sa akin. Even Jesus, naranasan po niya ito. Alam niyo po, the hardest part of faith is the last half hour. Yung bang malapit ka ng matapos? Yung bang malapit ng sagutin ng Panginoon ay yung panalangin? Yun ang pinakamahirap. The night of confusion always comes just before the victory. Ulitin po yun. The night of confusion comes just before the victory. Just before the light comes. Be rest assured, dear saints, before the power of Satan is broken, you will face a night of confusion. It will seem that your sense of purpose and guidance has been lost. Para bagang pinabayaan ka na ng Panginoon. Para bagang kung minsan madadamo pa, ikaw na yung pinakamasamang tao sa buong lupa. Hindi mo na alam kung ano na yung tama at mali. Because you are confused. Sabi ko nga po, you will understand the pastor if you are a pastor. Sometimes, kapwa ako pastor, then hindi nga makunawaan. There are times na sa gitna ng mga bagay nito, darating ko yung panahon na ayaw namin lumabas ng bahay. One time, I am so confused dahil sa malaking pagsubok na aming dinaanan. Alam niyo po ginawa ni Pastor? Kinuha niya yung Biblia. Dahil 2 weeks po akong umiiyak. Walang tigil yun, ha? Kinuha ko niya yung Biblia. At binasa niya ang napakalakas sa akin ng Biblia. Tapos, kung papangailangan ng konti, babalikan na naman niya ako kasi ayaw ko na po ng kilig. Ang ginawa ko niya, binasa niya. Hindi po tumalab sa akin yung mga tape na Word of God, pinapagod niya yung tape. Hindi po tumalab sa akin. Sinundan niya ako, sabi niya, the righteous cry and the Lord hears and delivers them out of their trouble. The righteous cry, paulit-ulit po niyang sinasabi yun sa akin. For 2 weeks, and niyo po, I praise God po no, sa relasyon namin mag-asawa. Nakita ko po ang Panginoon. Pag siya naman ang nangihina, ako yung malakas. Pag ako naman yung mahina, siya yung malakas. At siya po ba pagtsatsaga namin sa bawat isa? It's because we know ang layunin ng Panginoon sa buhay. And I appreciate God for that. Alam niyo po, sa kakatsaga niya, binabasa niya ang Biblia na napakalakas sa akin. Dumating po ako sa punto sa gitna ng gabi. Bigla akong ginising ni Lord. And at that time, nagkaroon po ako ng dakilang kapahayagan ng Panginoon. Biglang natunaw ang aking puso. At ako biniyak ng Panginoon. And for the first time to it, ako yung iyak. Tumitigas na po ko sa puso. Because of so much pain in the world.
And people, they can easily judge because of influence from others. Na-influence lang. And then they forget the relationship that you have invested together in the Lord and the relationship you have invested to each other. And when you get hurt, you will have pain and you will have confusion. But through it all, nakita ko po, along the journey, God is always there. Kahit pa sa panahon na hindi natin siya nadama, para bagang iniwan niya tayo, He is always there. Hindi ba kayo nagtataka? Madalas, tinatakbuhan natin ang panahon. Paano kaya hindi niya tayo mabitaw-bitaw? Kuminsan hindi natin nakakamsin yan eh. But God is always there. Even in the midst of that confusion. He will never leave you nor forsake you. He is always there. Just wait, sabi nga, before the victory, just before the victory is a night of confusion. Malapit na ang tagumpay kapag tayo ay nandito na. Tayo dito na. Di na namin naunawaan. We're almost there. So hang on. Hold on to Jesus. At huli po, panghuli. In an hour of isolation. Naranasan niyo na po ba na para bagang tayo ay kinulong ng Panginoon? Si Sister Barbs po madalas, nung nagkasakit po ang daddy niya, tapos ang nanay niya, nagkasakit tapos daddy niya, tapos nanay niya, ay kung daddy niya, tapos nanay niya, yung proseso niya. Hindi po niya alam, habang po siya ay nagsishare sa akin na tumiiyak, sabi niya, ate, kailan kaya ako mapapalaya nito? Parang hiniwalay ka ng Diyos. At parang ikaw ay nag-iisa. Alam niyo po ngayon, si Pastor ay nasa night of isolation. Minsan nakakasama natin siya, minsan wala siya. At mag-isa lang siya. Ang hirap po nun. Di ba? Parang mahirap po yun. Lalo na po, sa personality ni Barb, sa mukha ko po yan, hindi niyo po kami mapag-stay sa bahay. Talagang ito po mga paan ito, parang gusto nila na lagi naglalakad. Pero, those nights of isolation, as a man and woman of God, you must face an hour of isolation. Ito po ang sinabi ng Panginoong Diyos. As if the Lord has forsaken you totally. Sabi po ng Panginoong Jesus, my God, why hast thou forsaken me? Yun po ang panahon na talagang nasa sukdulan na siya ng kahirapan. Naglalaban ang kanyang laman at ang kanyang espiritu. Ano po ang sinabi ni Job sa Psalm 31 verse 12? He's become cruel to me. I cry in the day and I rise in the night, but He hears me not. Ano po sabi ni David? I am forgotten as a dead man out of my mind. He also cried out, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me? The hour of isolation comes when it appears God has hidden His face, and none of your friends, even the very close friends, even
The eyes of the Lord are upon the righteous. If you are a man and a woman of God, the eyes of the Lord are always upon you. Because He loves us so much, He always wants to see and to prove what is in the heart. Kung ano palagi ang nasa puso niya. Because God looks in our heart. Palagi tinitignan niya ang ating puso, ang nasa loob ng puso natin. Because He is after our heart. Alam niyo po, I can honestly say Jesus has never been more real to me than He is today. Napakabuti po niya. Makailan lang po, I have experienced ito po mga sinasabi ko ito sa inyo. That God in His mercy and grace, I found Him so good and so true. Napakabuti. Sabi ko nga, madalas, kung kahirapan lang sa buhay, kaya namin. Kahit sanay na po kami. Subukan na namin 2 weeks, hindi kumain eh. Ano po? Okay. Pero alam niyo po, pagtao po, yung isa po, nanalangin ako, sabi ko, pwede maglingkod ako sa iyo, Panginoon, pero wala na lang akong kasamang tao. O kaya walang kahalong tao. Aalis na lang kami, pupunta kami sa isang malayong lugar, sabi ko. Kahit mga 3 mo lang, sabi ko. So, nag-aalis na lang ako, pero hindi na lang ako nasa frontline. Kasi po, narinig po ako naglalagay ng tawa ko, sabi niya kanina, hindi pwede. Dahil the very ministry ay tao. So sometimes people, they cause us so much pain. Para bagang ang hirap na nanggalingan ng mga suga na in-inflict ng tao. Hello? Nandiyan po ba kayo? Hindi po ba? Ang daming paraan, hindi man nila nalalaman ng mga lumalabas sa kanilang mga bibig. Nung una po kami umalis, ang paraan nila kami magpapakayaman sa Amerika. Purihin niyo ng Diyos. Sa lahat ng mayaman, nakatira kami sa church. Wala mang shower. Parang pa nila, ang purpose namin ay kumuha ng maraming pera. Purihin ng Diyos hanggang ngayon, walang alawan si pastor sa church ko. Pambayad lang ng lupa ng church. Pero hindi po, sabi ko na, unless you become like us, and I pray, in order for you to understand us, you must wear our shoes. Nevertheless, we cannot pray for a breakthrough sa buhay natin. You feel nothing but emptiness and defeat when you are isolated. And your heart cries out, "Oh God, where are you?" Saan ka pa mo? Have you never faced it? Then you have never truly been to the cross of Gethsemane. God says, "In a little grass, I hid my face from thee for a moment." But He also says, "I redeemed the life from destruction, who crowned thee with loving kindness and tender mercies." Ito po ang pangako niya. He knoweth the way that I take. When He has tried me, I shall come forth as gold. And ito po ang sinabi ni David sa Psalm 89 verse 1. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord forever.
He can do what He wants in our life. And He is looking for a heart that will decide before Him, oh God, here I am. Do as you wish. My life is not my own anymore. I am just under your deployment. Wherever you want me, whatever situation, whatever pleases you, oh God, here I am, and here is my life. Then you will start singing of the mercies of the Lord forever. You will start praising His name. You will rejoice in the midst of circumstances. Joy unspeakable, full of glory. It's the joy that Satan cannot steal away from you. It is the joy that remains in whatever situation God places you. You are willing to embrace the cross with a smile on your face, with joy in your heart, because you know who God is, and you know the Lord who has called you, who has called you for His purpose and for His glory. Amen. Can we stand, please? Ako'y mag-end yung demonstration. Meron po isang pastor na kinausap ko yung the week na ako yung nararating ko lamang po. Tuesday yung tapos dumating nga kami ng Tuesday. Bali, nakatulog na po kami ng Wednesday ng madaling araw. Wednesday po ng alas 8 ng umaga, nandito na po yung Trinity Broadcasting dahil meron po nga taping dito. Apat po kami in-interview nila at ito po ay televise nila to different countries. But during that day, may isang pastor na dumaan dito at kami po ay siya po'y ganap ng galak na nabalitaan niya ako yung dumating na. Sabi niya sa akin, China, hindi rin sa iyo ang aking binaanan. Dahil, I want to be used by God. Upang, alam mo, kilala mo, ang pagnasa ko ay magamit ako ng Panginoon sa salita. That desire is so strong in my heart, sabi niya, pero hindi ko alam. Meron akong defective heart. And I have to settle that defective heart before God. Alam niyo po ang naranasan ko hanggang ako'y nakapag-rebelde. Simula nung ako'y nakapag-rebelde, lahat ng aking tinatangkilik ay nawala. Pati po ang mga ministry, pati po yung kain sa isang church ay nawala. Hanggang dumaan po kami talaga sa matinding kahirapan. Hindi pambayad ng kuryente o anuman, wala kami. Patuloy ko na ng mga bata na nabaon-baon pa ako sa utang, sabi niya. Hanggang wala na ako, siya, sabi niya. At ako'y iyak at iyak sa Panginoon, sabi niya, Lord, bakit nangyari sa akin ito? And then God dealt with my heart. Parang in-x-ray ako that night. I was crying before Him. Until finally God told me that I have to go to my pastors and ask them to bless me. Until finally my pastors blessed me. Magmula noon, after that prayer, sabi na gano'n, unti-unti, God has blessed me. Kaya ako nandito ngayon, sabi niya, China, I want to testify to you. Yung matagal na namin tinatalaw ng pamilya, na blessing ay dumating ngayon. We want to
Amen. Amen. In the name of Jesus. Can I call Pastor Maria for a